This is a real wake-up call for Canada that many immigrants are coming and saying thanks but no thanks. And saying thanks but no thanks. Cost of living, especially in Vancouver, is so high. To own a house, you've got to have millions, right, just for a condo. Yung masasabi ko sa ibang mga Pilipino na hindi nakayanan na magstay dito, I cannot blame them because they have their choices. So maari na nagkaroon sila ng mahirap na buhay dito. They have a choice. They have freedom of choice of what they want to do. Majority noon, hindi sila naka-integrate agad dun sa workforce. Ang tinatawag nating commensurate employment. New research shows more immigrants are leaving Canada. In fact, there's been a steady rise since the 1980s, but in 2017 and 2019, there were spikes in the number of people choosing to depart Canada after arriving here, 31% above average. Sa mga nagdaang taon, ang Canada ay isa sa popular destination ng mga gustong mangibang bansa para sa mga job opportunities and better quality life. Pero sa mga recent studies, lumalabas na umaalis na rin ng Canada ang mga dumating after 4 to 7 years na paninirahan dito. At sa amin naman may nakapagtanong na rin na nakikita ba namin ang aming mga sarili na after ilang taon in the future ay lilipat din ba kami or aalis din ng Canada, babalik ba ng Pilipinas or magsusubok sa US. So since si husband kasi po, to give you an idea sa mga bagong viewers po, yung mother company talaga ni husband ay sa US po naka-base. And yung office po na nandito sa Canada ay isang branch lang. So maya-maya po ay sasagutin natin ang question na yan. For today's video, pag-uusapan po natin bakit nagsiuwian na ang mga dating nanirahan dito sa Canada. Ang unang dahilan bakit umaalis ang mga tao dito sa Canada ay dahil sa issue ng affordable housing. At meron na nga po tayong na-cover sa isa kong video na bago lang din siya sa Canada and hindi niya makita yung sarili niya in the next 5 years na makakapagbahay din siya dahil sa taas ng presyo ng bahay. And thinking ng kanyang financial situation, hindi kakayanin. And trinay kong hanapin din yung isang nag-comment sa isa sa mga videos ko. Ang sabi niya, 15 years na daw siya dito sa Canada and hindi pa rin siya nakakapagbahay. At isa pang issue, itong affordable rentals. Talagang nakita ko rin yung pagtaas ng mga rentals dito sa Canada nung dumating kami. Dumating kami 2021, that was August. Ang aming townhouse noon with covered garage na, kasama na rin ang tubig. Nasa 1,300 lang, 1,300. And then, nung aalis na kami, naging somewhere 1,650. And hindi namin kinuha yung price na yon for the next year na 2022. Lumipat po kami dito sa Edmonton City. At dito, nakakuha kami sa South area kasi yung prices din ng rentals depende po sa location. So, malaking factor yon. May mga, halimbawa, parehas na townhouse, pero magkaiba sila ng price, may chance na ganon, depende sa location. So, sa amin, sabi nila, pricey pagka northwest, southwest area. And depende pa rin talaga sa specific location na yon. So, nakakuha kami dito, 1,600. Pero, ano na to, townhouse na siya na hindi managed ng isang company. Isang individual na lang siya na yun, nagpaparenta. 3 na po yung bedroom, 3 na yung CR. Kasi sa nakaraang unang bahay namin sa Calgary City, pero northeast area, 1 lang yung CR. Pero dito 3, tapos 3 yung room, and then meron din 2-car garage. Tsaka maganda rin yung location. So, dito sa naging city namin, mas bago lang yung community, tapos
Yung mga schools din ng bata, nagkaroon sila ng French class. So, kung iwiweigh namin yung mga different factors, mas maraming magagandang bagay dito sa nalipatan namin. Pero mas mura pa rin siya technically. Pero again, tumataas ang renta. Katulad nito ay tumaas na naman ang aming renta din. Kada taon po yan. Pag hindi po kayo lilipat, ayun, definitely merong increase. Usually po yan, nagkakaroon ng dagdag. So, kaya yung iba, pinipili na lang na lumipat. Since nasa ika-second year na namin, ayun po, tumaas na naman po kami. Sabi nga nila, na pang-amortization na yung binabayaran din namin, makakakuha na kayo ng bahay sa ganyang binabayaran nyo sa rentals. Kaya, isa rin yun sa nag-push sa amin na kumuha na rin talaga ng sarili naming bahay. Kaya ayun po, sa mga bagong dating lang din, kung family, medyo bigger space ang kailangan. So, bigger rentals. But again, maraming factors talaga to determine yung price. Depende sa location. Kaya ayun guys, isa sa mga pag-alis ng mga tao dito, yung affordable housing. So, kahit ito ay apartment or pagkuha na ng sariling bahay, ayun po, medyo malaki yung gastos. At ang pangalawang reason bakit umaalis ang mga tao dito sa Canada ay ang inflation. Mataas na ang presyo ng mga bilihin and services at bumababa na ang purchasing power. And mapa-grocery, mapa-restaurant, talagang nagdagdag na lahat ng prices. And this scenario affects also yung pag-iipon ng tao para makabili ng bahay. So, mas mataas ang gastusin dahil nga tumataas ang presyo, mas nahihirapan sila na makapagtabi para sa pang-down payment ng bahay. Number 3 reason ay ang healthcare challenges. Very controversial talaga ang healthcare ng Canada. Sinasabi nila na libre, pero yun nga, kasama na siya sa binabayarang tax dito sa Canada dahil malaki naman daw nga yung binabayaran sa tax. Pero hindi pa rin enough yung service katulad ng mga waiting time sa emergency, waiting time sa specialist, tapos may mga circumstances din na nangyayari na walang hospital bed. This holiday Monday, for frontline healthcare workers nationwide, of course, there is no break from the intensifying strain on hospitals. And tonight, there are new signs of just how dire conditions really are. CTV News has obtained this video from inside a hospital in Ontario that has turned one of its bathrooms into a patient room. Yet another troubling indication of a health system that has long been the source of pride and is now increasingly turning into a source of shame. Been warning about a growing crisis within the country's ERs. Now a patient echoes their concern. Siobhan Mitchell talked to CTV from inside a Toronto hospital, posting this photo on social media. She says she waited 48 hours in this hallway to get a bed for emergency surgeries and said she witnessed a flood of sick patients jamming the ER. And dito lang yung dental, talagang hindi siya basta-basta. May mga certain specialist, sila pa yung magbubunot. Napakagastos kung wala kang private insurance or employment insurance. So kami personally, naranasan na rin namin yan. And malaking tulong dahil sa merong private insurance. And yung private insurance, depende pa yan kung magkano or ilan yung percentage coverage. So may mga 80%, 70%, 60%. Sa amin 80%, kaya may mga binabayaran pa rin kami out of pocket money. And isa pang disappointment ng mga tao dito sa healthcare ay hindi naman lahat covered ng provincial healthcare. So yung mga sa optical, hindi siya covered. May mga iba pa. Yun yung nakaka-disappoint sa ibang tao dahil sa kung walang employment insurance or private insurance, babayaran nyo po. And talagang malaki rin kasi, mahal din. And another reason bakit umaalis sa mga tao dito sa Canada ay dahil sa walang foreign credential recognition. But sila umuwi, majority noon hindi sila naka-integrate agad dun sa workforce. Ang tinatawag nating commensurate employment. So kung lawyer sila doon sa bansa nila, hindi talaga sila lawyer dito. So ang main issue noon was the foreign credentials. This reason is also underscored in the study that found that these immigrants are dissatisfied because of the difficulty of finding work equal to their qualifications and experience.
Though may mga kababayan po tayo na hindi naman din sa ibang field na nakaka-experience ng ganito. And there are times yung mga abroad experience ay nakukonsider din talaga. Pero sa mga ibang professions na regulated dito sa Canada, longer ang process. And bago tayo pumunta sa ating last reason, sa mga bagong viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. And last reason bakit ang mga tao ay umaalis dito sa Canada ay ang weather. At masasabi nga natin na ang Canada ay malamig. Talagang malamig siya. And may mga city na hindi talaga madalas ang araw, gloomy, tapos malamig, which adds, sabi nga nila, sa lungkot ng paligid, puro puti, wala ka nang makitang kulay. 6 to 7 months, may snow or malamig. And yung iba, hinahanap na makakalabas ka ng bahay, makakatambay ka. Pero dahil sa malamig ang panahon, maraming tao na mas gusto nila na magstay na lang sa loob ng bahay. So, those reasons na kung galing ka sa mga tropical country, Pilipinas, ayan, katulad natin, hinahanap mo yung makapag-t-shirt ka, makatambay ka sa labas ng bahay. Dito kasi talagang bihira kang may makitang nakatambay sa labas ng bahay. At dahil sa malamig, ayun, mas gusto na lang nila na magstay sa loob ng bahay. And then yung iba hindi nila makita ang sarili nila dito na sa Canada tatanda dahil sa malamig, ang rayuma, etc. And doon naman sa question kung kami sa aming sarili ay nakikita ba namin ang aming mga sarili na lilipat ng bansa, pupunta ng US o babalik ng Pilipinas. Sa ngayon po ay wala po kaming plano na aalis ng Canada. Pero hindi po namin kino-close ang doors na in the future, hindi po namin masabi talaga ngayon na talagang till retirement nandito kami sa Canada. So, we'll never know dahil sa nasa US yung company ni husband, hindi po namin masabi na probably baka mag-US. Pero sa ngayon talaga ay wala pong plano. And so far, we are contented sa buhay namin dito sa Canada. And bagamat na naging madali sa amin ang aming PR application, naging madali din yung process ng aming PR approval, hindi siya ganon na naging mahabang biyahe sa amin ng PR. We are very grateful kung ano po yung na-experience namin dito sa Canada. But yes, there are challenges, may mga problems, and hindi perfect din sa aming experience sa Canada. Pero I believe talagang wala namang perfect na country. Meron at merong pros and cons. But we are happily thriving here in Canada. Sa mga viewers po, pwede po kayong mag-share ng inyong opinion and experiences para po makatulong sa mga nagbabalak mag-Canada. And it is important na magkaroon sila ng informed decision. And again, itong video na ito, this is not to discourage people na pumunta rito sa Canada or umuwi ng Pilipinas, umalis ng Canada. This is just a discussion na pwedeng makatulong po sa mga nagbabalak na mag-Canada. So, ayun lang po. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.